Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balita. Good news, Senator Raffy Tulfo umaksyon na. Paghirap na K-12 ni Noynoy Aquino. Bubuwagin na. Senator Tulfo at Vice President Sara Duterte Carpio. Magsasanib puwersa na. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si HQ News King at ako ay inyong tagapagbalita para sa araw na ito. Ako ay naglalayong maghatid sa inyo ng mga panibagong balita mula sa Pilipinas at mula sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan. At ito na nga mga kababayan, gawa-gawa ng batas, hindi naman alam kung paano tumingin ng patas. Ito ang naging salita at pagbibitiw ng statement ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa, kung saan pinatatamaan ng mga nagpasa noon ng K-12 program na di umano'y nagpahirap lamang sa maraming mga magulang at kabataan na obligadong dumaan sa senior high school. Walang pagdadalawang isip na sinang-ayunan ng well-known senator ang naging panukala at revision ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na siyang nanungkulan rin ng DepEd Secretary na buwagin na ang K-12 program at magkaroon ng panibagong alternatibong o military service para sa mga kabataan na siyang dedepensa sa bayan. Ayon sa kanya, makatwiran at makatao ang ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na desisyonan ng pagbuwag nito sa K-12 program dahil ayon mismo kay Senator Raffy Tulfo, hindi pinag-isipan ng mabuti at pabara-bara ang naging desisyon ng mga nagpirmahan sa nasabing K-12 program ng panahon ni former President Noynoy Aquino na tila hindi nakita ang magiging problema sa mga susunod na henerasyon at mas nagpahirap lamang sa sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan. Kaya't sa wakas, 101% na nga raw ang pag-agree ni Senator Raffy Tulfo sa naging desisyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na sa pagrebisa ng K-12 program ay mas magiginhawa nito ang buhay ng hindi lamang ng ating mga kabataan, kundi ng mga magulang na nagtataguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang the best decision. VP Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo, pahirap sa mga magulang at sa aming mga mahihirap na mamamayan. God bless to both of you, Senator Raffy at VP Sara. Salamat sa mga bagong leader. Talagang hindi na sayang ang boto. Talagang ito na yung hinihintay ng lahat. Na sana mawala na yung K-12 na yan. Dadagdag lang ng pahirap sa mga magulang at mag-aaral. Kaya aanhin yung K-12 na yan kung walang panggastos sa mga magulang sa pag-aaral at tamarin ang mga mag-aaral. Sabihin nila, may mga programa naman na makakatulong para makapag-aral. Hindi naman lahat binibigyan na alam naman natin na lahat ng pamilya may pinagpapaaral. Salamat sa mga leader na to. May isa katuparan na. Salamat VP and Sir Raffy. Ako man ay tutol sa K-12 kahit ako ay guro. Ang gumagawa niya ay hindi mga educators. Gaya-gaya sa dating education. Marami namang nagtagumpay. Bakit ginagaya ang ibang bansa? Tayo ay mga Pilipino. Yes, thanks God, hindi lang ito ang problema ng mga magulang kasi may mga prinsipal ng madalas mangolekta ng pera sa mga magulang. Sana po tulungan mo po kami para matigil na ito. Practice sa mga prinsipal. Salamat po Senator Raffy. Sana po mawakasan na itong K-12. Tama po kayo Senator Tulfo. Dagdag pahirap po talaga sa mga magulang yung K-12. Sobrang hirap na po ng buhay. Marami na pong di nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Tapos dagdag pa K-12. Mabuhay po kayo Senator Tulfo. Dapat lang po buwagin na yan. God bless po. End quote. Sa kabila ng modernong panahon, hindi pa rin ligtas ang Pilipinas sa kabi-kabilang mga kalamidad na sanhi ng malawakang pinsala sa ating bansa taon-taon. Bilang isang disaster-prone country, tinitiyak ng pamahalaan na mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng bawat ahensya ng gobyerno sa oras ng mga sakuna.
Ito'y para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Nitong mga nagdaang buwan, iba't ibang mga sakuna ang gumulantang sa ating bansa na nagdulot ng maraming pinsala sa kabuhayan, agrikultura, infrastruktura at maging sa ekonomiya ng bansa. Isa rito ang bagyong Egay na nanalasa sa Hilagang Luzon na nakaapekto sa libo-libong mga Pilipinong naninirahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region at sa Cordillera Administrative Region o CAR. Dahil sa full of government approach, agad umaksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. The president has been really very clear about that from the start, and we are one with him there. It's the whole of nation approach thing, and that means that as implementers, particularly at the NDRIMC and OCD, we have to strengthen more on collaboration, cooperation by all stakeholders, which means this is beyond government. This is the whole of nation approach. Ayon sa huling tala ng Office of Civil Defense Region 1, nasa higit kumulang 1.70 milyong piso na non-food items ang naipamahagi sa Ilocos Region. Kabilang din dito ang 35.43 milyong pisong assistance mula sa DSWD, 10,000 pisong emergency shelter assistance, 4.75 milyong pisong initial payout sa mga DOLE beneficiaries at iba pa. Sa Region 2, nakapagpamahagi na ng 13.43 milyong piso na non-food and financial assistance. Kabilang din dyan ang 477,000 na health and sanitation commodities mula sa DOH. Nakapagbigay din ng hindi bababa sa 580,000 pesos na mga binhi sa mga benepisyaryo ang Department of Agriculture. Nagbigay din ng financial assistance ang tanggapan ng Pangulo sa iba't ibang LGU ng rehiyon. Naging mabilis din ang pagresponde ng gobyerno sa CAR. Ayon sa datos ng mga ahensyang tumulong sa rehiyon, nasa 5.65 milyong piso ng financial assistance mula sa DSWD ang naipamahagi dito. Kabilang dito ang sako-sakong crop seedlings mula sa DA, family food packs and non-food items mula pa rin sa DSWD, at financial assistance mula sa tanggapan ng Pangulo. Ang Office of Civil Defense bilang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay katuwang ng national government sa pagbubuo ng isang komprehensibong National Civil Defense and Disaster Risk Reduction Management Program. Bilang lead agency, pinalalakas ng ahensya ang kanilang kapasidad na nakaangkla sa 4 na thematic areas: prevention and mitigation, preparedness, response and rehabilitation, at recovery. Preparedness is something that we have to work on. It's on capacity, on strengthening preparation, so that when disasters come, there would be less impact, particularly on the vulnerable sector of society. And taking the lead really, and taking it from the president, are the government agencies concerned. Simula nang maupo noong 2022, pinagtibay ng Marcos administration ang pangako nito sa taong bayan na paiigtingin ang mga hakbanging magsisiguro sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Ang pag-invest sa makabagong teknolohiya ang isa sa mga tinitingnang susi para mas mapagaan ang trabaho sa disaster response. Government has to be there, one step ahead, to provide adequate, timely, and relevant response, efficient response. And when we do this, there would be less of casualties, there would be less of impacts. And he would like us to bring all available resources on the ground to make sure that this a successful response effort by all concerned will be delivered. The president always emphasizes on the science-based, technology-based approach. We utilize this, for example, like yung early warning alert messaging namin, which is through ALO 10639. It's not new, but the important part of it, the special part of it, is it's a collaboration between government and the telcos, the private sector. And so OCD, on our part, we invest on technology. We invest on the more modern, for example, satellite phones that act as cell phones as well when there are when the signals are down. And also we
invest on the drone technology, which is very helpful. We can do pre, during, and post-assessment. These are things that we are investing on right now because it's very important and it's readily available. Ang pagpapaigting sa disaster resilience ay nag-uugat sa mga karanasan ng bansa sa mga nagdaang sakuna. Dahil sa banta na rin ng climate change, ang maagap na pagresponde sa mga kalamidad ay hindi na lang responsibilidad ng pamahalaan. It has to be everybody in the equation. It has to be everybody in the team. Like every one of us works as a team. Yun naman ang palagi niyang sinasabi. To include our ultimate stakeholders who are our people on the ground. And it's very important. That's why we continue to capacitate them. Like we have community-based disaster risk reduction and management trainings. Our people are more and more capacitated. They're more and more aware. Hindi na masyadong problema. Wala na tayong hilahan-hilahan during evacuations. They submit themselves readily na when they are told to evacuate, they evacuate. And I think that's a success measure on our part that the people on the ground really now accepts the fact that they are a part of the whole equation. Hindi natin mapipigilan ang pagpasok at magiging epekto ng mga kalamidad sa takbo ng pamumuhay ng bansa. Pero higit sa makabagong teknolohiya at mga makinarya, mananatiling numero unong susi ng isang matagumpay na disaster response ang disiplina at pakikiisa ng bawat mamamayang Pilipino. Dahil ang nagkakaisang bansa ay isang natatanging aspeto upang makamit ang isang matatag at bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating balita ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell upang ma-update sa mga susunod na balita. Ito po si Idsky News King, magbabalita para sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita. Drop.